videos that will help you become a better person and live a fantastic life. Our one big powerful message for today is this: God loves the lost. Pakitapik nga yung katabi mo, i-remind mo siya, God loves the lost. God loves the lost. Ikaw ba ay naliligaw ngayon? Ikaw ba ay nalilito ngayon? Ikaw ba ay hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay? God loves you. God loves you. Ulitin ko, hindi ako mapapagod sabihin sa inyo ito, kahit sabihin yung paulit-ulit, anli ako. God loves you. Because God loves the lost. Tanong, bakit maraming tao ang hindi nagpupunta sa simbahan? Bakit maraming tao ang hindi nagsisimba? Sa tingin nyo lang, I want you to reflect on that question. Sagutin nyo sa utak ninyo, bakit nga ba? Yung sa 5 kaibigan ko, bakit 4 doon hindi nagsisimba? Bakit sa 4 na yon hindi pumupunta sa church? Bakit nga ba may mga tao na hindi nagsisimba? Bakit nga ba hindi sila pumupunta sa church? I want you to answer that in your mind. Bigyan nyo lang ng sagot yung sarili ninyo. Bakit nga ba? Actually, there are many reasons. Maraming mga rason. But here's the big reason. Are you ready? Sabihin nyo nga, ready na! As Catholics, again, konteksto ng pagiging Katoliko, doon lang muna tayo sa atin. As Catholics, we don't deliberately look for the lost. I want you to absorb that. Bakit kokonti ang nagsisimba? Bakit kokonti ang pupunta sa church? Because we are not deliberately looking for them. We are not deliberately looking at the people who are lost. We have not answered God's call to love that one lost sheep that has left the flock. Yung titingnan ninyo, wala kang pakialam eh. Alam mo nang lost yan? Alam mo na hindi nagsisimba? Okay na, basta magsisimba ako. Relate? Wala ka nang pakialam. We are not deliberately looking for the lost. Alam niyo, kung titignan niyo mabuti yung mga church activities natin, kung titignan niyo mabuti yung church activities natin, yung homily, sermon, yung mga kanta, madidiscover nyo na 90% ng mga yon ay para sa mga religious people. 90% ng mga yon ay para sa mga taong simbahan. Bakit? Kasi nga naman, mas madaling makarelate sa kanila. Mas madali silang turuan. Kasi nga, taong simbahan na. Nasusundan niyo yung point ko? Nasusundan niyo? Aminin natin, lost sheep are messy. Lost sheep are messy. Lost sheep act lost. Broken people act broken. Messed up people act messed up. Kaya mas challenging ang kumonekta sa kanila. Mas challenging ang makirelate sa kanila. Mas challenging ang yayain silang pumunta sa church. Mas challenging ang yayain silang magsimba. Mas gugustuhin mo pang yayain yung taong simbahan na. Nasusundan niyo ako? That's the reason why kukunti ang pumupunta sa simbahan. Mas gugustuhin pa natin na kasama natin yung mga taong simbahan, yung alam ang Bible, yung alam o kumakanta ng worship songs, sa bus o sa jeep, mas gusto mong katabi yung pareho kayo ng pinakikinggan. Worship songs. I believe in your word. Ay, gusto ko yan. Peace worship yan, di ba? Tapos close na kayo. Ayaw mo na makasabay sa jeep o sa bus, yung ang pinapakinggan niya, gusto ko nang bumitaw. O kaya naman, kalimutan mo na yan, sige, maglibang. Ayaw mo yon. Lalayuan mo pa. Pero pag nakarinig ka na, pareho, worship song ang pinapakinggan, uy, kumusta ka, brother? Ganun mo ka agad. Pero kapag ganun ang pinapakinggan mo, yung mga kanta ni, yung isang rapper, si Happy na birthday mo pa, happy. Kilala niyo yung rapper, si Carlos. Anyway, di ba, gusto mo yung taong simbahan na. Pero alam niyo, si Jesus did not do that. Si Jesus, tumambay kasama ng mga wrong people.
si Jesus tumambay kasama ng mga hindi pa taong simbahan. In this series, sa buong series na to ng Table Talks, I am excited to share with you how we, at the feast, try our best to do what Jesus did. At ano yon? We look for the lost. How we go to them, sit around a table of fellowship and love them. Ipapakita namin sa inyo kung paano natin to ginagawa. Sinusubukan natin gawin yung ginawa ng Diyos. Ipapakilala ko po ulit sa inyo ang ating community. Ipapakilala ko ulit sa inyo ang ating spiritual family. Are you ready? Tingnan mo ang katabi mo kung ready na. Merong isang bata, siguro teenager, 13 years old, nasa ilalim ng ilaw ng poste ng kuryente. Tapos nandoon siya, gumaganon, parang may hinahanap. Tapos nakita siya ng isang lalaki. Sabi ng lalaki, "Boy, may hinahanap ka pa?" "Opo, hinahanap ko po kuya yung wallet ko, nawawala po kasi." Sabi ng lalaki, "Sige, sasamahan kitang maghanap." So naghanap sila within that area, nasa silong sila ng bumbilya ng poste, ilaw ng poste, hanap sila. After few minutes, wala talagang mahanap. So sabi ng lalaki, "Boy, sure ka ba talaga na dito mo nawala? Dito mo nahulog yung wallet mo?" Sabi ng bata, "Actually po hindi. Doon po sa madilim na bahagi. Doon ko po nahulog yung wallet ko." Bakit dito ka naghahanap? Mas madali po kasing maghanap dito. Kasi maliwanag. Alam nyo, minsan, ayaw nating hanapin yung mga lost people. Kasi syempre in their lives, they are in darkness. Mas gugustuhin natin na yung mga taong nasa light na, "Uy, tara, umatin ka ba ng feast?" "Oo, tara, atin tayo ng feast." "Uy, nagsisimba ka ba?" "O, tara, simba tayo." "Ay, nagsisimba ka ba?" "Hindi, okay, ito na lang." Alam mo yung ganon? Ganon ang sistema natin minsan. Mga kapatid, yan po ang reason kung bakit ineffective ang church natin. That's the reason why our church is ineffective. We want the lost to go to us instead of us going to the lost. Ayaw natin pupunta sa lost kasi madilim. Gusto natin sila ang pumunta sa atin. Kaya ineffective ang church. Alam niyo, sa totoo lang, for 19 years, ilan ulit? 19 years, itong community natin na ito, for 19 years, ganon ang ginagawa. Ginawa natin yung pagkakamaling yun. Allow me to share with you a bit history ng ating community. Our spiritual family, community, Light of Jesus family, ay ipinanganak sa isang garahe sa bahay nila Brother Bo noong 1980. Sino na po ang pinanganak dito ng 1980? Ayan. Ako actually, 2010 na ako pinanganak, 2010. So 1980, kung 1980 kayo pinanganak, kasing edad nyo na ang Light of Jesus family. So 1980 pinanganak yung community natin. And then, nag-start siya with 30 people. 30 lang ang umaattend sa garahe na yon, sa prayer meeting na yon. At unti-unti, for the next 7 years, lumaki ito up to 2,000. Grabe, no? From 30 to 2,000 ang umaattend, which was amazing. Grabe yung grasya ng Diyos. But one day, yung community natin stopped growing. Bakit? Very few new people joined the community. Konti na lang yung mga first-timers na umaattend. As the years went by, napansin ng mga leaders natin dati na yung average age ng membership natin ay tumaas. Ibig sabihin, yung mga members nagiging senior citizen na. Yung mga leaders nagiging senior citizen na. Wala nang bata, wala nang bago. Very few young people were joining the prayer meeting na yun. Wala na. Hindi na sila maka-attract ng bago. And then, na-realize ng ating founder, si Brother Bo, kung bakit gano'n ang nangyari. For 19 long years, our community was an inward-looking community. Na, hindi naman nila napansin na inward-looking community sila. Anong ibig sabihin yan?
Bago ka maging member ng Light of Jesus Family, dadaan ka pa sa butas ng karayom. Ang dami-daming seminar, ang dami-daming formation programs ang kailangan mong atinan, activities. Meron pa nga yung 4-year formation program para maging holy ka. Tapos magiging member ka lang ng Light of Jesus Family. Hindi. Sa tingin nyo, may sasama pa? Wala. Kaya hindi naka-attract ng bago. In short, ang hirap maging member ng Light of Jesus Family dati. Ang hirap. Kaya nakafocus lang yung sa mga members, ay yung mga programa nila nakafocus lang sa members, wala na sa mga bago. Alam nyo, kapag absent o hindi active yung member dati, alam nyo ba, hindi na siya tatawaging member ng Light of Jesus Family. Pag absent. Pag hindi umaattend ng prayer meeting. Grabe, no? That was before. When Brother Bo was sharing this to us, naramdaman din namin yung may konti siyang nahihiya. Nahihiya siya na, oo, ganun yung community natin dati. Pero sinabi niya, he is sharing this para hindi na maulit yung ganong pagkakamali natin dati. Obviously, noong mga panahon na yon, walang messy people. Walang messy people ang makakapasok sa Light of Jesus Family. Why? Because they wanted to build a holy community. Nasusundan nyo? Kaya walang makapasok na may dark past, walang makapasok na merong affair, na forbidden affair, walang makapasok na porn addict. Kasi focus sila in building a holy community. But one day, God spoke to the heart of Brother Bo at sinabi sa kanya how foolish they all were that time. Pinarealize ng Diyos sa kanya na nakalimutan na nila na kailangan nilang puntahan yung mga sugatan ang puso. Nakalimutan na nila na kailangan nilang puntahan yung mga broken people. Nakalimutan na nila na kailangan nilang puntahan yung mga wounded people, yung mga messy people na nangangailangan din ng pagmamahal. That time, they were all busy doon sa loob ng community nila, making themselves, quote-unquote, holy. Pero nakalimutan nila to reach out for the messy people. Pinarealize ng Diyos yun kay Brother Bo. So si Brother Bo shared these disturbing thoughts to his council of elders. Sabi niya, alam nyo, kailangan natin medyo baguhin, i-reformat yung community natin. Kailangan natin puntahan yung mga messy people. And to his surprise, yung mga council of elders niya, they all agreed. Tara, sige, walang problema. I-reformat natin yung community natin. Tanong pa nga ni Brother Bo sa kanya, sigurado kayo? Are you all sure? Kasi we will make Light of Jesus messy. Sigurado ba talaga kayo sa suggestion ko na pumapayo kayo na we will reach for messy people, dirty people because of their sins, their past? Kasi we will make Light of Jesus Family messy. We're going to love messy people. And to implement the changes sa community natin, the Council of Elders, they installed again Brother Bo as the presiding elder of the Light of Jesus Family. Kasi 12 years before that, nag-resign siya because Brother Bo wants to focus and work on our mercy ministries. Doon lang muna. Pero dahil nga magkakaroon ng panibagong pagbabago, ni-reinstall siya ulit bilang presiding elder ng Light of Jesus Family. So anong ginawa nila? They opened to everybody the Light of Jesus Family. Wala na yung for members only na prayer meeting. Wala nang ganun. Sabihin nyo, walang ganun. Wala na. Open to all na. They open it to all, especially to messy people like us. They opened it to all. That prayer meeting was called the feast. Doon na pinanganak ang feast. We welcome everyone, kahit sino ka pa, kahit ano pa ang pinagdadaanan mo, kahit ano pa ang nagawa mong mali dati, we welcome you open arms. Yung pagbabagong yun ng community natin was radical.
Grabe, radical talagang pagbabago. Alam nyo ba, maraming mga members dati ang nagsipag-alisan dahil doon. Bakit? Ayaw nila na may halong messy people. Nagpapakabanal nga kami dito eh. Tapos hahaluan mo kami ng mga ganyan. Nagsipag-alisan sila. Umalis sila sa Light of Jesus family. Kasi mas gusto nila yung hindi open to all, yung prayer meeting. But 99% of the members remained. And ultimately, marami doon sa mga umalis, bumalik din. Bakit? Kasi nakita nila yung anointing ng Diyos dito sa bagong direksyon na tatahakin nila. Actually, hindi talaga siya bagong direksyon. They were recapturing our first direction nung nagsimula ang community natin sa isang maliit na garahe nila Brother Bo noong 1980. Kumbaga, binabalik lang nila. Yun naman talaga ang una nating direksyon to reach for the messy people. Mga kapatid, we reach out to the unchurched. Tingnan mo yung katabi mo, once upon a time, unchurched yan. Our main target, listen to this, para paglabas nyo ng Facebook, bukas kaagad, targetin nyo na. Our main target are the unchurched. Yun ang dadalhin natin dito sa feast. And because of that, we became messy group, loving messy people. E nakalain nyo yun, mga youth din, umaaten na rin sa feast. Grabe, ano? Marami ng youth. Dati ang mga youth, particularly sa Catholic, ayaw umaten ng simbahan. Ngayon, umaaten na rin sila ng church. Umaaten na sila ng feast. Sa ngayon, libo-libo na po ang feast all over the world. Opo, all over the world. Bringing thousands of unchurched people back home to God. Buong mundo po ang feast. Saan ka man sa mundo, may malapit na feast sa'yo. Kung may mga kamag-anak po kayo outside Pangasinan, kung meron po kayong kamag-anak abroad, please sabihin nyo sa kanila pumunta sa feast.ph. Nandun po yung listahan ng lahat ng feast natin all over the world. Pati oras, araw, venue, nandoon. Taga saan man sila, nasa Singapore man, Middle East, meron tayong feast. Kahit nasa Mars pa sila, pinakamalapit doon ay Feast Mercury Drug. Okay, kine-claim ko yan na magkaroon ng feast sa Mercury Drug. Kung may nakakarinig dyan, may feast light. But again, di ba, prophetic yun. Malay natin. But again, kahit saan ka pumunta, may feast. Actually, yung mga nanonood online, kung meron, check yung website, check nyo po baka merong malapit na feast sa inyo. And then doon po kayo umattend. My wife, alam niyo naman, she is in a training for 3 months. So hindi siya nakaka-attend ng feast natin. She is now attending feast in Makati. So she's there every week as an attendee. So sabi niya, ibang-iba rin pala kapag attendee ka lang din, nakaka-relax. O sige, 3 months lang yan, sabi mo. But again, maraming feasts all over the world. You can invite them. You can invite them. Eto, maraming nagtatanong at isa ito sa mga frequently asked questions. Ano yun? Eto, bakit daw sa mga malls, sinihan, event centers, restaurants, function halls, offices, bahay, civic centers, ginagawa ang feast? Ewan ko baka natanong nyo rin yan sa sarili ninyo. Natanong nyo rin na, bakit ba ang feast ginagawa doon? Hindi sa loob ng simbahan. Hindi sa loob ng compound ng parish. Bakit nga ba ginagawa ito sa labas? We try to hold the feast in non-religious venues tulad ng mall, sinihan, function halls, civic centers, event centers, bahay, sa opisina, restaurants. Bakit? Kasi po, nandoon yung mga unchurched. The unchurched are there. The rationale is simple. If we put the feast inside the parish, ang maa-attract lang natin, the church people. Yung mga taong simbahan. At si Feast Dagupan,
na-experience niya yan. Our first ever live feast was held at the Santuario de San Juan, yung likod ng katedral. December 16, tandang-tanda ko yan, December 16, 2017 was our first ever live feast. When we say live feast, hindi video kundi live preaching, live band, live yan. Ginanap sa loob ng simbahan. Good news, jam pack kami. Yung sanktuaryo, punong-puno yun. Grabe. Lalo pa nilagyan ko pa ng stand ni Bo Sanchez sa harapan ng simbahan. Kala nila nandoon. Bars lumibaw pa lang. So lahat ay punong-puno, jam pack. Jam pack. Quantity-wise, number of attendees, okay. Successful kami, ang dami. Pero yung quality, hindi. Bakit? Lahat ng umaten or halos lahat ng umaten, church people, members na ng mga community sa simbahan. We were not successful sa target namin na ang church. Wala, kukunti ang umaten na ang church. Lahat ng nandoon, taong simbahan na. So hindi kami naka-attract ng unchurch. That's why nilabas namin. We go to YMCA, papalit-palit tayo ng venue, Metro Plaza Event Center, tapos ngayon dito sa Burings, outside the parish. Actually, nung bumalik tayo after the pandemic, ginanap natin ang unang feast natin after the pandemic, saan? Sa St. John. Doon sa Capilla de San Juan, doon sa taas ng lagakan ng Patay. Sa tingin nyo may aaten? Yung tipong sa baba, nagsisiyakan siya sa taas, oh, yeah, praise the Lord! Gaganong-ganong kami. Nagkakasiyahan. We did not attract unchurched people. So, nung ginawa namin, naghanap kami ng venue, we found Gurings. And we are now in Gurings. And we are attracting unchurched people. Kasi, yung mga unchurched people, allergic na sa simbahan, kaya nga unchurched Tapos doon mo ilalagay yung feast mo. Am I making sense? So, ilagay mo ang feast mo sa labas. Kasi nandoon sila. Dito sa Dagupan, yung nga po, ginaganap ito dito sa Gurings. In other countries, we have lesser options. Sa Middle East, dahil sa batas, all religious gatherings must be held in churches. So sa church ginaganap. Sa North America naman, tsaka sa Australia, New Zealand, yung secular venues nila, napakamahal. Hindi kaya ng budget, kaya ginaganap nila sa parishes. So yun yung mga certain na exemptions natin. And at the feast, pansin nyo, we preach spiritual messages na laging relevant sa buhay at sa pamumuhay natin araw-araw. Pansin nyo, di ba, tungkol sa pamilya, tungkol sa career, tungkol sa finances, business, struggles mo sa buhay. Yun ang preaching natin dito sa feast. Di ba may mga series pa nga tayo tungkol doon? Recently, meron tayong series about business, about finances. Nasusundan nyo, our songs do not sound religious. Hindi siya tunog religious, tunog secular. Yung parang naririnig natin sa radyo, yung naririnig natin sa Spotify. Each year, we insist on singing fresh songs that follow the current music styles of secular music. Bakit natin ginagawa ito? Tanong nyo kung bakit. Because we want to reach young people. Gusto natin na ang tunog natin, tunog youth. Why? Because we want to reach them. Importante ang role ng music sa mga kabataang ito. Ginagawa natin lahat ng yon so that we can reach the unchurched. Di ba yun naman ang purpose ng church? To reach, to look for the unchurched. Bago umakyat si Jesus sa langit, Jesus gave us the purpose of church. At ano yun? Tanong nyo kung ano. Ito ang purpose ng church. At tandaan nyo to, baunin nyo to. Pakita natin yung verse from Matthew. Go, therefore, and make disciples of all nations. That's the purpose of the church. Allow me to express it kung paano ko siya naintindihan. Our ultimate mission is to go out the church building, love people in the world, give them an experience of God's love, and invite them to follow Jesus. Yan yun. That's the purpose of church. So, ibig sabihin, hindi po nagtatapos sa parishes, hindi po nagtatapos sa Gurings, yung pagmamahal ng Diyos.
Our call, all of us, our call is to go out, look for those young people, look for those unchurched people, look for the lost, and share them God's love and invite them to follow Jesus. That's our call. Yung kapamilya mo, katrabaho mo, kaibigan mo, allow them to feel God's love. Yung kapatid ko po, meron siyang Apple Watch. Sa akin kasi mangga lang. Siya may Apple Watch siya. So, pinakita niya sa akin, Kuya, tinan mo itong watch ko. Sa Apple Watch, di ba, namomonitor yung steps, ano pa ba yung namomonitor doon? Lahat, di ba? So, wow, ang ganda, sabi ko sa kanya. And then, na-realize ko, pag yung gumawa ng Apple Watch, nakalimutan niya yung pinaka-importanting elemento sa isang watch. At ano yon? Oras. Matatawag mo pa bang watch ang watch? Diba hindi? Bakit ko siya kwento? Tanong niyo kung bakit. Wala lang, trip ko lang ikwento. Listen to this. Alam niyo ang simbahan. Ang dami-daming ginagawa ng simbahan. We build structures. We build beautiful cathedrals. We maintain those properties. The church opposes the government when it violates moral values. Ginagawa ng simbahan yan, ginagawa natin yan. The church performs many rituals. The church dispenses the sacraments. The church do a lot of charity works. Ay, lahat na niyang ginagawa natin sa simbahan. Lahat ng ito po magaganda. Because one way or another, they draw people closer to God. Pero ang tanong, when does the church go to the unchurched to befriend them around a table of friendship? Kasi kapag ginagawa natin yon at hindi natin ginagawa yung main purpose natin to go out and reach those lost, reach those unchurched people, mga kapatid, hindi tayo church na matatawag. Nasusundan niyo ho? Because that's our main mission, main vision. The church's primary function, the church's primary purpose is to reach the unchurched, to look and reach for the lost. Hindi tayo matatawag na church kung nakalimutan natin yon. Alam niyo, top 5, unang papasok sa isip niyo na ang church, imbitahan niyo na kagad, targetin niyo, dalhin niyo sa feast. Assignment nyo na yan. Alam niyo, nung create ng mga leaders natin ng The Feast, itong prayer meeting natin, alam nila nakakaiba ito. Na pwedeng tumaas ang kilay ng maraming tao. Why? Because we are inviting messy people. Because the feast, listen to this, the feast is designed for outsiders, not for the insiders. Yes, the feast is still the main gathering ng spiritual family natin, Light of Jesus. But as crazy as this may sound, it's not primarily designed for our members. It is not, servants, listen to this, it is not, the feast is not primarily designed for you. The feast is primarily designed for outsiders, the unchurched. But when we give, we receive so much, di ba? That's why our long-time members are so blessed every time they attend the feast. Kaya kahit ito ay primarily for outsiders, uma-attend pa rin sila. Listen to this. Every part of the feast, from the ngiti of our greeters, nila Poch, nila Chelsea, from the choice of music natin, from our preaching style, all of those things are designed for outsiders. Yung ganito kaingay, it is designed. Hindi naman ako ganito mag-talk dati. Para kung si Kuya Cesar mag-talk dati. But again, it is all designed for the outsiders. That's why kapag may meeting kami mga leaders nyo, doon nga sa planning session namin last 2 weeks ago, in our decision, we consider the outsiders. Kaysa pinakamalit na detalye. O, anong oras dapat ang feast natin? Ganyan. Kino-consider namin. Ang pinaka-kino-consider namin, hindi na kami. It's the outsiders. The feast works. The feast is successful in a way, praise God, because it is focused on one thing. Tanong niyo kung ano. It is focused on love. It is focused on love. God loves the lost. And because we are His children, we are called to do the same.
we are called to do. We are called to love the lost. That's our calling. Kung nasa trabaho ka, sino ba yung mga lost doon? Mahalin mo yun, invite mo sa feast. Oo, ay, yan ang mission mo. Kaya ka nilagay ni Lord doon. We are called to love those who feel distant from God. Yun ang calling natin. Listen to this, baka may makakilala kayong ganito. Mahalin mo yung kakilala mong adik. Mahalin mo yung kakilala mong may kabit. Mahalin mo yung kakilala mong may immoral activities. Mahalin mo yung kakilala mong nalilito sa buhay. Mahalin mo yung kakilala mong nawawala na ng pag-asa. Mahalin mo yung kakilala mong ang pakiramdam niya, wala nang nagmamahal sa kanya. Ang pakiramdam niya, wala nang tumatanggap sa kanya. Mahalin mo yung kakilala mong nasa may madilim na nakaraan. Mahalin mo yung kakilala mo, merong nagawang hindi maganda nung nakaraan. Mahalin mo yung taong kakilala mong nagkaroon ng malaking pagkakamali. Yung kakilala mong hindi ka mahal-mahal. Yung kakilala mong difficult person. Mahalin mo yung kakilala mong hindi naniniwala sa Diyos. Mahalin mo yung kakilala mong hindi nagsisimba. Mahalin mo yung kakilala mong may tampo sa simbahan, may tampo sa mga pare. Mahalin mo yung kakilala mo na member ng LGBT na nireject ng simbahan, na ginudge ng simbahan. Mahalin mo yan. Mahalin mo yung kakilala mo engaged sa premarital sex. Mahalin mo yung kakilala mo laging nagmumura. Mahalin mo yung kakilala mong porn addict. Mahalin mo yung kakilala mong single parent na may karelasyon na iba na hindi pa annulled. Yun ang tawag ng Diyos sa atin. That is our mission. Love those people. Love those people, and I know may kakilala kang ganun. Bring them to the feast, because here, we welcome them. We love them. Hanapin mo sila at mahalin mo sila. Love those people. That's our call. And some of them are here in our community. Yung iba na-meet ko na. Yung mga nabanggit ko kanina, some of them nandito. And I told myself, we are on the right track. We are targeting right people. Minsan, sa mga preaching namin, may mga nagsasuggest na mag-talk kami tungkol sa mga doctrinal teachings, theology, sacraments. Yung iba, ang suggestion nila, kumanta naman tayo ng mas maraming liturgical songs. Yung iba naman, ang suggestion nila, huwag masyadong maingay yung kanta. Dapat mahina lang, nabibingi na kaming mga matatanda. May mga suggestions na gano'n. Those are great suggestions, actually. We actually do those suggestions once in a while. But as feast builders, we keep reminding people that yung mga suggestions na gano'n, mas maganda yon doon na sa quote-unquote bona fide member ng LOJ. Yung tipong gusto pa niya mas mapalalim yung relasyon niya sa Diyos. But for outsiders, ang church, hindi muna yon. Nasusundan niyo? If the feast is for outsiders, we need to listen to our target audience. Because Jesus did not come for the healthy, but for the sick. The feast is not really for the healthy. The feast is for the sick. Like us. The feast is for messy people, broken people, sinful people like us. May I invite everyone to please stand. Few weeks ago, someone approached me. He shared his situation. Actually, this was bago magtapos ang taon. This person pumunta sa bahay, shared something to me. He shared how grateful he was
sa feast. And ako naman, just like other pasasalamat, Thanksgiving, sabi ko, yeah, you're welcome to the feast. Pero itong taong ito, naramdaman ko yung pagka-genuine ng pagpapasalamat niya sa feast. Na talagang, alam niyo yun, merong naitulong sa kanya ang feast. And then, I asked him, why sobra kang nagpapasalamat sa community ito? And he told me his story. Sabi niya, alam mo bro, for years, I am into a same-sex relationship. For many years. For many years. At nung umaten ako ng feast, dito ko naramdaman na kahit ganun ang ginawa ko from the past, in my past, alam kong mahal ako ng Diyos. In a way, I felt dirty. Pero sinabi ng Diyos that I am amazing. That is my identity. And alam mo bro, sabi niya, dahil doon, tinapos ko yung many years of relationship ko to the same sex. It gave me courage. Hindi agad-agad, bro, na tinapos ko. Pero tinapos ko eventually. Because of this community who embraced me, who loved me, who told me who I am really. At grabe ang pasasalamat ko sa peace. My dear friends, do you feel lost right now? Perhaps you're lost. Perhaps you've done some not so nice things sa buhay mo. Perhaps you feel you do not belong here. Baka ganun ang pakiramdam mo. But today, the God, Jesus, who was nailed on the cross, He is telling you, you belong to me. You belong to my heart. You belong to my home. You belong to my family. Hirap kang alisin yung hindi mo magandang ginagawa. Attend ka lang dito. Attend ka lang. Welcome ka dito. Mamahalin ka natin. You feel dirty? Attend ka lang dito. Welcome ka dito. Mamahalin ka namin. You feel na parang wala nang magandang mangyayari sa kinabukasan mo? Attend ka dito. Attend ka lang. You are welcome here. Mamahalin ka namin. Be in the presence of God and just allow Him to love you. And let that love change you for the better. Pero if hindi pa dumarating yon na ikaw ay magbago, attend ka lang. This is your home. This is where you belong. You belong to God. You're still sinning? Attend ka lang. Tatanggapin ka namin. Welcome ka dito. Hindi pa dumarating yung panahon na magbabago ka. Attend ka lang dito. We are all messy people here. Mamahalin ka namin. Be part of this family. Welcome ka pa rin. Mahal ka namin. Huwag ka nang tumakbo palayo. Kasi tumatakbo ka palayo. You feel dirty. You feel hindi ako belong dyan. No. Huwag ka nang tumakbo palayo. Allow Jesus to find you. Allow Jesus to hug you. Allow Jesus to heal you. Allow Jesus to forgive you. Allow Jesus to change you. Allow Jesus to love you. Kahit ano ka pa. Kahit sino ka pa. You are welcome here. This is your home. And as we worship God today, we go to Him again. Yung tipong prodigal son na yayakap na sa Kanya as we sing this song.
we pray to God, feel His presence, and allow His presence and love to change us for the better. We worship God today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.